Minnie. Yan ang pangalan ko. Simula ng pagkabata, naging hilig ko na ang mag-explore ng paranormal. Kumakalap ako ng mga kwento ng kababalaghan mula sa iba't ibang sulok ng Pilipinas. Ang kwento natin ngayon ay tungkol sa isang Grab driver. Tawagin na lang natin siyang Steve. Isang mabait na asawa at ama. Sa gitna ng pandemya, siya ay nasa maling lugar sa maling pagkakataon. Araw ng Huwebes. Alauna ng madaling araw. Sa isang tahimik na sangay ng 7-Eleven sa Cubao. Nakatambay si Steve, isang Grab driver. Naghihintay ng booking habang umiinom ng tubig mula sa kanyang dermos. Napakahirap kumita ng pera, ang sabi ni Steve sa kanyang sarili. Halos walang pasahero. Wala pang 100 ang kita ko, ang sunod-sunod niyang iniisip. Kanina pa akong tanghali nagumpisa. Ganito ang naging buhay ni Steve sa loob ng 2 taon mula nang napilitan siyang lumipat sa Quezon City. Isa siyang delivery driver sa Calamba noon. Ang kanyang pagmamaneho ang bumuhay sa kanyang asawa at 2 anak. Sapat ang kanyang kinikita noon. Naibibili pa niya ng bahagyang mga luho ang kanyang pamilya. Araw-araw, sa pag-uwi niya sa umaga galing sa magdamag na pagde-deliver, ay sabay-sabay silang nakakakain ng almusal. Masaya ang buhay. Labis ang tawanan. Pero, ang lahat ng ito ay nagbago mula nang pumutok ang pandemya. Nagbago. Nagbago lahat. Nagsarado ang factory kung saan siya namamasukan. Napilitang itong magtanggal ng mga empleyado. Isa si Steve sa nawalan ng trabaho. Umaasa na lang siya sa ayudang, paminsan-minsan lang naman binibigay ng barangay sa kanilang lugar. Sa tulong ng kanyang mga kaibigan, noong isang gabing nagkainuman sila, sa kabilang barangay. Nabanggit sa kanya na may naghahanap ng mga Grab driver sa Quezon City. Pero, stay-in ang trabaho na ito. Mahihiwalay siya sa kanyang pamilya. Naging interesado si Steve, kahit hindi pa niya nakakausap ang kanyang pamilya. Pagkakataon itong muling kumita, ang inisip niya. Nagpasya na siya. Pagkatapos ng inuman, nagmadali siyang magmaneho pauwi para maghanda ng gamit at kausapin ang kanyang asawa. Huwebes ng madaling araw, kaya unti ang tao sa madilim na daan. Malalim niyang iniisip kung ano ang sasabihin niya sa asawa. Nang biglang, nagulat si Steve at naistorbo sa kanyang pag-iisip. Anak ka ng ang sabi niya sa sarili. May tinamaan pa akong kambing, ang dagdag niya. Dahil wala namang nakakita, hindi na siya huminto. Lalo siyang kumaripas ng takbo dahil baka pagbayarin pa siya ng may-ari pag inabutan siya. Walang-wala pa naman siyang pera. Nakakainis naman talaga, ang sabi niya sa sarili. Kuya! 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 Natigil ang kanyang pagmumuni-muni nang may kumausap sa kanya. Kuya, ang sabi ng isang magandang dalaga. Biyahe po ba kayo? Sandaling natigilan si Steve at napatitig sa magandang mukha ng dilag. Isa siyang dalagita na siguro, hindi lalampas ng 20 ang edad. Mukhang estudyante na malayo ang mararating sa buhay. Siguro abugas siya ang kinukuha nitong kurso. O di kaya pagka-arkitekto. Agad na napaamo si Steve. Saan ka ba papunta? Ang tanong niya sa dalagita. Sa Calamba, Laguna po sana, ang sabi ng dalagita. Medyo malayo po, pero dadagdagan ko na lang po ang bayad, sabi niya. Kailangan ko lang pong makauwi. Noong una, gusto na tumanggi agad ni Steve. Napakalayo, ang sabi niya sa kanyang sarili. Pero naantig ang puso ni Steve sa dalagita. Naalala niya ang kanyang panganay na anak. Mas gugustuhin niyang maging ligtas ito kaysa mapahamak pa pag iba ang naghatid. At isa pa, makakabisita siya sa pamilya niya sa Calamba pagkahatid niya sa dalagita. 1 buwan na rin silang di nagkikita. Sige, sakay ka na, ang kalaunan na sinabi ni Steve. Walang gaanong pangyayari sa biyahe nila mula Quezon City hanggang Laguna. Madilim ang lansangan at walang masyadong traffic. Tahimik lang ang dalagita sa likod ng sasakyan. Minsan, nakatingin ang dalagita kay Steve.
Tila ba gustong makipag-usap. Pero, kadalasan, nakatingin lang sa labas ng bintana at tila malalim ang iniisip. Kawawa naman itong sakay ko. Ang sabi ni Steve sa kanyang sarili. Marahil, mabigat ang kanyang dinaramdam, ang tuloy niyang inisip. Siguro merong may sakit na miyembro ng pamilya na pupuntahan ito. O di kaya, baka nabuntis ng kasintahan, ang sunod niyang naisip. Siguro nag-aalala siya na hindi na niya mararating ang kanyang mga pangarap kapag may anak na siyang aalagaan. Ang tuloy na pagmuni-muni ni Steve. Kung ano-ano ang pumapasok sa isipan ni Steve tungkol sa maaring istorya ng dalagita. Pampalipas oras na rin lang niya habang naglalakbay sila. 3:00 na ng madaling araw nang pumasok sila sa Kalamba. Tinanong ni Steve kung saan magpapahatid ang dalagita. Liko po tayo sa kalye na iyan, ang sabi ng dalagita. Ha, ang tanong ni Steve. Walang masyadong bahay dyan, ang dagdag niya. Sigurado ka ba? Sigurado po ako, ang mariin na sagot ng dalagita. Hindi na rin nagdalawang isip si Steve. Naging mapagtiwala na rin siya sa maamong mukha ng dalagita. Pero, matapos ang ilang minuto, parang pamilyar sa akin itong kalsada na ito, ang biglang naisip ni Steve. Dito ko nasagasaan at tinakasan yung kambing, sabay ngumiti siya ng palihim sa sarili. Verna po. Yan po ang pangalan ko, ang biglaan saad ng dalagita. Nagulat si Steve at di agad nakapagsalita. Tinignan niya si Verna. Parang may kaunting pagbabago sa kanyang mukha. Verna po. Yan po ang pangalan ko. Inulit ni Verna. Hindi po ako kambing. Tao po ako. Unti-unting nakikita ni Steve ang pagbabago sa mukha ni Verna. Biglang nanlamig ang kanyang kalamnan. Bakit ninyo ako iniwan, kuya? Bakit ninyo ako iniwan? Buhay pa ako nang iniwan ninyo ako. Hindi dapat ako namatay. Biglang napatapak si Steve sa accelerator ng kanyang sasakyan. Gusto niyang makatakas pero di niya alam kung papaano. Bakit ninyo ako iniwan? Hindi dapat ako namatay. Kuya! Kuya!